Welcome back dito sa channel natin. Ang C5 Corridor ang tinuturing na the next Bonifacio Global City in terms of development. Ngayong 2024, bibisitahin natin ang iba't ibang mga master plan community along C5. Andito tayo ngayon sa Ortigas East. Ang Ortigas East ang dating Frontera Verde na nagkaroon ng rebranding sa nakalipas na mga taon. Magkakaroon ng major na redevelopment dito sa Ortigas East at naumpisahan na nga nitong mga nakaraang taon. May mga bago ng projects na ginagawa dito sa ngayon, katulad ng mga office buildings at residential condominium. Ito yung The Grounds, isang open park dito sa gitna ng Ortigas East. Last year maganda na dito pero baka temporary pa lang yon at magkakaroon din ng redevelopment dito sa open park. Ito naman ang Glaston Tower, isang 34 stories high na office building. At ang pinakabagong project na tinatayo dito ngayon, ang Verdant Towers. Ito ay 3-tower residential condominium building pero sa ngayon isang tower pa lang ang naitatayo at sisimulan pa lang yung dalawa. Sa nakaraang 5 taon, naging aggressive na ang Ortigas & Company sa redevelopment ng kanilang mga properties. Isa na nga dyan ang Capital Commons sa Pasig City at ang Green Hills Shopping Complex sa may San Juan City. Dito naman sa side na to ang Silver City. Ito ay mga cluster ng mga low-rise na office buildings na occupied na ngayon ng mga BPO companies. Mahaba din itong Silver City Developments at ilang building din yan hanggang doon sa dulo. Sa pinakagitna ng Ortigas East, makikita natin ang Tiendesitas, isa sa pinakaunang shopping center na naitayo na dito. Sa susunod na mga taon, magtutuloy-tuloy pa ang redevelopment dito sa Ortigas East at marami pa mga proyekto ang itatayo dito. Marami pang vacant areas dito na pwede pang tayuan ng iba pang mga projects. Parang nabalitaan ko dati na magkakaroon na rin ng redevelopment dito sa Tiendesitas. Kung mapapansin nyo, medyo napaglumaan na rin at outdated na ang disenyo ng mall na yan. Isang bagong shopping center na may office building at residential condominiums at hotel ang itatayo dito.
So ayun guys, ganyan kadami yung mga buildings dito sa Silver City Development dito sa Ortigas East. Ilang taon na rin ang nakaraan nang naitayo dito ang SM Center Pasig. Medyo maliit lang yung SM dito sa may Ortigas East. Kung hindi ko nagkakamali, siguro nasa 2 floors lang ito. Andito naman sa kabila ang Tiendesitas na magkakaroon na rin ng redevelopment sa mga susunod na taon. So ayan guys, nandito na tayo sa may C5 at ang tinatawag nga na C5 corridor ang magiging next BGC in terms of development dahil sa dami ng mga projects na sabay-sabay na ginagawa dito sa ngayon. Isa pang mega project na naitayo na dito sa may C5 ang The Grove by Rockwell. Ito ay isang master plan community na may residential condominiums. Ngayong 2024, ongoing din ang iba't ibang development ng Rockwell sa mga probinsya katulad sa Pampanga at Bacolod City. Pati na ang original na Rockwell Center sa Makati City ay ongoing pa rin ang development sa ngayon. Abangan pa natin ngayong 2024 ang patuloy na development dito sa Ortigas East. Dito naman sa kabilang side, isang malaking property naman ang nabili ng SMDC. Dito yan sa kanto ng C5 at Ortigas Avenue. At ngayong 2024, mga bagong proyekto naman ang itatayo dito ng SM. Napakalawak ng property na ito na nabili ng SMDC. At mukhang magkakaroon dito ng bagong SM. Dito rin ang proposed location kung saan itatayo ang isang station ng MRT4 project dito sa Ortigas Avenue Extension. Sa nakalipas na mga taon, patuloy na nga ang development dito sa C5. Mas nauna na nga naitayo dito ang Eastwood City. Ito naman ay development ng Mega World at natapos na yan. May bago na naman silang project dito sa C5, ang Arcovia City. Isa pang development dito sa C5 ang Park Links. Ito naman ay joint venture project ng Ayala Land at ng Eton Properties. So ayun guys, nandito na tayo sa loob ng Park Links. Nagsisimula pa lang na itayo ang proyektong ito. Ang Park Links North at South Tower ang unang proyekto na ginagawa dito sa ngayon.
Isang iconic bridge naman ang itinayo dito. Ang ganda rin ang pagkakadesign ng Parklinks Bridge na isang cable-stayed bridge. Mula dito sa Parklinks Bridge, kitang-kita naman natin ang bagong development. Diyan sa kabila naman ang Bridgetown. Yan ay master plan community naman ng Robinsons na mas nauna na nagsimula ng kanilang mga project. 2 residential condominium na ang naitayo dyan ngayon, ang Ceros Residences at ang Villaris Residences. Makikita din natin dyan ang bagong tourist attraction at landmark, ang The Victor Statue na may taas na 60 meters high. Dito naman sa kabilang side ng Parklinks, nagsisimula na rin itayo ang mga bagong residential na condominium. Ngayong 2024, magpapatuloy pa ang development dito sa Parklinks. Napakaganda ng Parklinks kapag natapos na ang lahat ng mga proyekto na itatayo dito. Puntahan naman natin dyan sa kabila ang Bridgetown. Dito naman sa harap ng C5, mapapansin natin ang malawak na area dito sa Parklinks. Dito naman itatayo ang isa sa pinakamalaking Ayala Mall, ang Ayala Malls Parklinks. Andito na tayo sa Bridgetown, iba't ibang mga projects naman ang ongoing na ginagawa dito. Malapit nang matapos ang isang upscale mall, ang Opus Mall. Isang 5-star hotel naman ang connected sa Opus Mall. Abangan pa natin ang opening ng bagong mall na yan ngayong 2024. Tapos na rin ang disenyo na ginawa dito sa tulay sa Bridgetown. At mula naman dito sa bridge, kitang-kita naman natin ang ongoing development dyan sa Parklinks at nasa likod naman yung Eastwood City. Isa pang mega project ang itatayo dito sa Bridgetown, ang Haraya Residences. Ito naman ay joint venture project ng Robinsons at ng Shangri-La. So ayan guys, makikita naman natin ang The Victor Statue, ang pinakabagong landmark at tourist attraction dito sa Bridgetown. Ito ang tallest lighting art installation na mas mataas pa sa Statue of Liberty, isang kilalang landmark sa Amerika. Ngayong 2024, ongoing na nga ang iba't ibang mga developments dito sa Bridgetown East. Katulad ng mga bagong residential condominium, may obstacle park na rin dito, football field at night market.
Maganda rin ang master plan dito sa Bridgetown at aabangan din natin ngayong 2024 ang iba't iba pang mga projects na gagawin dito. Anong masasabi nyo sa patuloy na development ng C5 Corridor? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching!